So, kumusta mga Kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinoysi. So, ngayong araw, another update naman tayo about WPS nating mahal, ano? So, ang video ito ay mula kay Ken Tots. So, meron itong pamagat na actual video, US Air Force at China fighter jet nagka-enkwentro sa West Philippine Sea. So, yan yung bibigyan natin ng reaction min, ano. So, again, bago natin simulan, Ken Tots, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoysi. So mga Kanoysi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, nababagat ng video ito. Actual video, US Air Force at China fighter jet nagka-enkwentro sa W or West Philippine Sea. So, may actual footage daw, no, or actual video. So, yan yung panonorin natin, bibigyan natin ng reaction. So again, Ken Tots, Filipinoysi, like, comment, share, subscribe. Start. Mga kabayan, breaking news. US Air Force at fighter jet ng China nagkaengkwentro habang nagmo-monitor sa bahagi ng South China Sea. Dalawang eroplanong pandigma, muntik na ngang magkabanggaan. Ang buong pangyayari ay nakuhanan pa ng video. Dalawang eroplanong pandigma daw, men. Canada at Amerika magsasanib na ng puwersa para pigilan ang mga peligrosong aksyon na isinasagawa ng People's Republic of China. Naglalaki ang mga aircraft carrier at barkong pandigma. Ipinadala na nga sa Indo-Pacific region. At ito pa, lagot na talaga dito ang China, mga kabayan. US Senator Marco Rubio na isang matibay na kaalyado at napipisil na State Secretary ni US President-elect Donald Trump nanggigil na at may matinding banta sa China kung hindi raw nito ititigil ang ginagawang pangharas sa Pilipinas. Tara. So ayun, sobrang solid nindun, men. Nakita ko na yung video na yun, ano, at sobrang solid nga talaga na si Sir na from US is ano talaga siya, grabe yung concern niya patungkol dito sa usaping ginagawa ng China sa Pilipinas, ano. So kapanapanabik din yan. Alamin natin ang mga bagong updates dito sa channel kung saan ang kaalaman ay siksik at nag-uumapaw. Ayun. Ako si Roy Z and welcome sa Ken Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. So ayun, like and subscribe, Ken Tots. So continue. Mga kabayan, patindi na nga ng patindi ang tensyon na nagaganap sa Indo-Pacific region dahil sa mga delikado at mga provocative actions na isinasagawa ng China. Dahil nga rito ay patuloy lamang na tumitindi ang iringan sa pagitan ng Washington at ng Beijing. Sa isang video na inilabas ng US Indo-Pacific Command, Mabuti na rin yan na si China is yung tawag dyan, yung Washington is galit na din sa kanila. makikita ang mapangahas na aksyon ng Chinese fighter jet J-16 kung saan intentional na in-intercept nito at hinarangan ang dadaanan ng US Air Force B-52 aircraft habang nagsasagawa ito ng monitoring sa bahagi ng South China Sea. Diba? Ang lakas ng loob nila na gaganyanin nila yung US military, tapos kapag pinalagan yan, men, biglang magpapavictim yung mga hinayupis na yan. Kapit sa West Philippine Sea. Ayon sa US military, nagsasagawa ng legal na routine operations ang US Air Force B-12 aircraft nang magsagawa ng unprofessional intercept ang eroplano ng China. Halos 10 feet na lamang ang layo ng fighter jet ng China mula nga sa nguso nitong USRC-135 Brevet Joint Reconnaissance Aircraft ng US Air Force. Grabe, sobrang lapit na lang nung 10 feet. I think mga 1, 2, 3, 4, 5, mga ganyan. Isang dipa yung 10 feet. Or nakadepende pa rin sa tao yun. Pero parang mga ganyan na lang yung pagitan. Sobrang lapit na lang din talaga. At talaga namang intentional nga na inilagay nito sa danger of collision ang dalawang military aircraft. Sa sobrang lapit na nga ng dalawang military aircraft ay kapansin-pansin ang turbulence sa mismong video footage na inilabas ng US military. Lumalabas na tila hinahamon na nga ng Beijing ang Washington dahil naganap nga ang naturang insidente ilang linggo lamang matapos ibulgar ng Pentagon ang mga agresibong aksyon ng mga jet fighters ng China sa bahagi ng Indo-Pacific region. Sila pa yung galit, yun nga, I mean, pruweba naman yung ipinakita, diba? Pero sila pa yung galit, men. Ganyan kasi sila, kahit na harap-harapan na, kahit na may video na nagpapatunay na sila nga yung mga walang ya dyan sa WPS or sa Indo-Pacific, is parang ano talaga sila, men. Sila pa rin yung galit. Alam mo yung ganyang feeling. Ayon sa inilabas na declassified report ng Pentagon, mula pa nga noong 2021 ay nagkaroon na nga ng 180 risky intercepts ang China sa mga US spy planes. Grabe. Sa kabila ng mga insidenteng nagaganap, iginiit ng Amerika na magpapatuloy sila sa paglalayag at paglipad sa mga legal na operasyon alinsunod sa internasyonal na batas.
Dapat Ayon naman lang. sa China, sinadyang pumasok ng US spy planes sa training area ng Chinese military at sinisisi nga nito ang Amerika dahil sa illegal nga raw ang panghihimasok nito sa kanilang mga teritoryo. Mga 'Di ba? Sobrang big deal sa kanila men na pumasok yung taga-ibang bansa sa somewhat teritoryo daw nila or whatsoever. Pero kapag ka sila men pumapasok sa teritoryo ng iba, wala lang, parang nagpapabiktim din sila na inaano lang namin yung malayang paglalayag or whatsoever. 'Di ba? Dito nga sa Pilipinas yung mga research vessel nila kahit na lumalampas na sa teritoryo ng Pilipinas, wala lang, parang nagre-research lang kami, di namin sinasadya. Alam nyo yung ganyang feeling na kapag ka sila idadaan lang nila sa pasensya or minsan sila pa yung galit. Tapos kapag ka ibang bansa or tayo yung biglang lumampas sa mga ano talaga nila, yung legit nila na legit nila na boundary. Sobrang nag-iiyak sila men. Like, gusto na nilang patawan or papanagutin talaga nila. Pero kapag ka sila, wala lang. Sorry, pasensya. Ganon, galit pa minsan. kabayan, narito ang actual video footage ng naganap na pag-intercept ng Chinese fighter jet sa US aircraft. Lapit na nga lang. Grabe, parang kinat eh. Samantala, dahil nga sa mga provocative actions ng China sa Indo-Pacific region, nagsanib puwersa na nga ang Amerika at Canada at magsasagawa Yung ganyan kasing scenario men, yung ginawa ng China doon sa US, doon sa Himpapawid, parang ano lang din yun eh. Sa baba, parang cut. Kapag nagmamaniho kami, tapos biglang may motor na sisingit sa'yo. Biglaan. So parang cut yung gano'n na parang maiinis ka din talaga minsan eh. Alam nyo yung tipong nag-iingat ka sa pagmamaniho tapos bigla kang ikakat. Tapos kapag nasagi mo pa yung mga yan, sila pa yung galit. 'Di ba? So I think yung ginagawa ng China dito sa Himpapawid, parang ginagaya lang din nila yung ginagawa nila sa baba, yung sa mga barko. Ganyan nila dinadali yung Pilipinas dati. 'Di ba? Na parang hindi naman talaga natin sila babanggain men. Yung barko natin iiwas lang ng iiwas. So ang gagawin ngayon ng China, haharang sila. So kapag haharang sila, syempre tayo mababangga natin sila, tapos pinapalabas nila na binabangga daw natin sila. In the first place, sila yung humaharang sa atin. Sira din yung ulo, 'di ba? na nga sila ng mga joint military operations upang masigurong matitigil na ang mga delikadong aksyon sa bahagi ng South China Sea at West Philippine Sea. Matatandaan na sa mga nakalipas na mga buwan, tumaas ang territorial dispute sa pagitan ng China at Pilipinas. Maging ang Canadian Royal Navy ay hindi rin pala nakaligtas sa ginagawang pangbubuli ng China Coast Guard at ng Chinese Navy na bumubuntot nga rin sa ginagawang pagdaan ng kanilang mga barko sa South China Sea. Ayon sa report ng CTV News, magkasama na nga ang USS Higgins at HMCS Ottawa at idineploy na nga ito sa bahagi ng Indo-Pacific region malapit sa West Philippine Sea bilang bahagi ng tinatawag na Operation Horizon. Ang operasyon na ito ay bahagi ng commitment ng Canada at Amerika para masigurong mapapanatili ang ligtas at malayang paglalayag sa rehiyon ng Indo-Pacific na ngayon nga ay nasa bingit ng kaguluhan dahil sa kasopangan ng China. Kabilang sa mga mandato ng mga barkong ito, ang Dahil sa kasupangan ng China, tapos sila, hindi nila pinapansin yan. Ang sa kanila lang kasi, sila yung parang maghahari sa karagatan. Ang tanong, may basihan ba yung paghahari nila? Kasi kung wala din naman, mas mabuti ng tindigan ng lahat ng bansa na ginagalit nila, conflict readiness kung sakali nga na mas lalala pa ang kaguluhan sa buong rehiyon. Sa isa nga sa mga isinagawang routine operation ng Canadian Air Force sa bahagi ng South China Sea, nakatanggap pa sila ng radio communications mula sa Chinese Navy at pilit nga silang itinataboy kahit na lumilipad ang kanilang helicopter sa international airspace. Canadian warship 341. This is Chinese Navy warship 111. Your hello is proceeding to our island for avoid misunderstanding. Hold course and keep away from our island. Sa iba pang mga updates mga kabayan, nanggigil na nga at binigyan ng warning ni US Senator Marco Rubio ang China na tigilan na nga nito ang panggugulo at panghara sa Pilipinas at maging sa Taiwan dahil So tingnan nyo to men especially yung mga Filipino pro-China kasi parang inaano nila 'di ba yung US na parang wala lang naman kayo, hindi nyo naman kayang iano yung Pilipinas. So tingnan natin yung sinasabi ni Sir dito kasi parang kikilabutan ka talaga men kung hindi ka pro-China. Kung pro-China ka, of course, maiinis ka sa sinasabi ni Sir. Pero kung pro-Filipino ka, kikilabutan ka men. kung hindi ay mapipilitan di umano ang Amerika na gumawa na ng hakbang na siguradong hindi raw magugustuhan ng komunistang bansa. Si Senator Rubio ay isang matibay na kaalyado at napipisil na magiging susunod na mamumuno sa State Department ng Amerika. Sa naganap
Sa confirmation hearing ng US Senate Committee on Foreign Relations, dito nga ay matapang na binanatan ni Rubio ang China at idinidiscourage nga nito ang Beijing na gumawa ng anumang hakbang na pagsisisihan daw ng bansang ito. Sa mga provocative actions kasi, Pagsisisihan ng bansa. So ano talaga sila men? Yung ano ng Amerika dito, parang limited lang ba? Or ikaw China, kapag hindi ka talaga umayos, may kalalagyan ka talaga. So parang magiging ganun ba? Kasi syempre hindi lang naman Pilipinas yung pwedeng mag-link na mag-on itong Amerika at China, no? Meron din namang Taiwan. Meron din namang ibang bansa, South Korea or yung Japan or whatsoever, 'di ba? So maraming pwedeng maging dahilan para makalabit ng Amerika yung China. Kasi gigil na rin yung Amerika sa China eh. na sinasagawa ng China sa Pilipinas at sa Taiwan para bang hinahamon daw ng Chinese government ang United States. Ayon sa US Senator, kung sakaling magkakaroon nga daw ng hindi magandang resulta ang ginagawang harassment ng China, sila na mismo ang gagamit sa Mutual Defense Treaty para ipagtanggol ang Pilipinas na hanggat Di ba? Sila na mismo yung gagamit sa Mutual Defense Treaty. Kasi syempre yun nga, may Mutual Defense Treaty. So kailangan ding kumibo yung Amerika dyan. Kasi pangit naman tingnan, di ba, na parang baka time will come yung Amerika makikipag-deal na naman sa ibang bansa para magkaroon ng Mutual Defense Treaty. Tapos malaman-laman ng iba na hindi mo nga inano yung Pilipinas nung sila yung nangailangan sa iyo. So parang mawawalan ng trust yung ibang bansa. Kaya for sure may gagawin talaga yung US dyan. ay ayaw nga nilang mangyari sapagkat doon na siguradong sisiklab ang malawakang digmaan. Ibinigay na halimbawa ni Senator Rubio na harassment ng China ang ginawang pagde-deploy nga ng China Coast Guard sa kanilang 165-meter long na monster ship malapit sa Zambales. May karapatan di umano ang Pilipinas na mabahala at makaramdam ng panganib dahil ang ginawa nga ng China ay illegal na panghihimasok sa ating mga teritoryo. Meron naman talaga. Yung China lang naman talaga yung walang paki sa feelings ng Pilipinas. Di ba alam niyo yung tipo na tayo na yung binabangga. Tayo pa yung sinasabihan ng China na wala, pinaglalaban lang ng China yung karapatan nila. Like what? Tapos kapag yung Pilipinas ipaglalaban ng karapatan, biglan yung sasabihan na ayaw nyo talaga ng peace Pilipinas, pagsisisihan nyo yan. Ganun yung statement nila, nang babaliktad pa. Ayon naman sa mga geopolitical analyst, sa mga pahayag na ito ni Senator Rubio, lumalabas na ang Pilipinas ang posibleng maging mitya sa posibleng digmaan sa pagitan ng US at China. Iginiit nga rin ng Senador, I think hindi. I think malabo yun, men. Siguro mas naniniwala pa ako na yung Taiwan at yung China. Or I don't know, ano ba yung South Korea? Kasi marami namang pinipesting bansa itong China, hindi lang naman Pilipinas eh. 'Di ba? ang strategic importance ng ating bansa sa Amerika, hindi lamang sa usaping pangmilitar, kundi maging sa mga economic opportunities na pwedeng pagtulungan ng Washington at ng Maynila. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito para manatiling. So, yun lang naman mga kanoisy. So, kayo ano masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video yun ay mula kay Ken Tots. So, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood. Huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noisy. So, like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun, di ba? Na itong US Air Force, kinat talaga ng China. Or I don't know if nagkataon lang yun or hindi sinasadya, pero I think nagpapakitang gilas yung China doon 'di ba? Nagpapakitang gilas yung mga yan tapos hindi naman nila kayang pangatawanan. Tingnan nyo kapag pinoint out talaga yan ng Amerika, biglang magdadahilan yan, 'di ba? Biglang uurong yung dilan yan kasi takot yan sa Amerika It's just siguro sinusubukan lang talaga nila or some kind show force kasi syempre baka mapahiya nga naman talaga sila, 'di ba? So malaki or mataas kasi yung pride ng bansang yan Tapos yung naman yung si Sir Rubio, sobrang gandang na parang marinig natin na pinag-uusapan international yung nangyayari sa Pilipinas sa China, 'di ba? Na parang doon niya pa pinanawagan. Kasi malaking tulong niyan parang mas lalong magiging yung China ba na anak ng teteng naman itong Amerika na to. Pinapaalam na naman sa mundo yung mga pinaggagawa naming pagkagahaman dito. So mas lalong magiging ugly sila sa paningin ng buong mundo. 'Di ba? So malaking tulong 'yun, malaking bagay 'yun. So lang din anyways, salamat kay Sir at saka sa Amerikano kasi yun nga bring up nila yung issue na yan doon sa international mismo. Kasi syempre
Hindi nga natin alam, baka next day, meron na namang press conference yung China patungkol dyan. Baka magsasabi na naman yan na, Amerika, huwag kayong makialam dito sa away namin ng Pilipinas. Di porket may mutual defense treaty kayo, gagamitin nyo na yan sa away namin ng Pilipinas. Eng pala tumin eh. Alam nga namang saan natin gagamitin yung mutual defense treaty natin, di ba? Of course, sa mga kalaban ng Pilipinas, diba? Alam nga naman gamitin natin yung mutual defense treaty natin kontra Amerika. Diba? Grabe din yung mindset ng bansang to eh. Kapag sila talaga yung naagrabyado, biglang cambio eh. So, tingnan natin kung ano yung masasabi ng China dyan. Kasi alam naman natin, magpapabiktim na naman yung mga yan. Diba? Tapos kapag pinalagan, biglang aatras din. Kakainis. So, yun lang naman. So, again, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, Ken Thoughts, Filipino IC. So, like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.